Hi guys, hindi ako natuloy sa Bicol sa kasamang palad. Nagkaroon kasi ng low pressure area. So wala, stuck tayo dito sa bahay. Kaya eto, ang content ko ngayon i-review na lang natin tong action camera na ginagamit ko. Hindi ko pa pala ito na feature, no? Tsaka naalala ko may nagtanong pala sa akin noon. So ayan, sa mga nagtatanong, no? Sa mga curious kung ano yung action cam na ginagamit ko. Ayan siya. Yan, GoPro. Ayan. Hero 7 Black. Yan. So ang tanong, ito bang GoPro Hero 7 Black ay worth it pa ngayong 2023? So more than 5 years ago na. Kasi nirelease ito is around September 2018. Ayan siya. Makikita mo na medyo luma na talaga. May mga konting dents. Ayan, gas-gas. Ayan siya. So, worth it pa ba to? Short answer is, oo naman. Sobrang worth it to. Grabe. Actually, medyo mahal talaga siya. Nung unang nilabas siya, nasa 29,000. Pero, binili ko siya second hand na. Kasi, syempre, masyado mahal yung 29. Hindi natin kaya yun eh. So, pag second hand kasi, medyo mura talaga. So, ano nga ba mga features na ito? Open natin. Sensya na, wala naghahawak ng phone. Ayan nga pala yung ano niya, no? Switch. So, ayan siya guys. Ayan ang madalas na ginagamit kong settings. Ayan, yung 1080p 60 frame rates per second at super wide. Pwede mo siyang palitan. Dito, touchscreen pala siya guys. Touchscreen. Ayan. Ayaw mapalitan. So, ayun siya guys, oh. Ito yung resolution niya tsaka frame rates. So, ayan, oh, kaya niya hanggang 4K, diba? Pero, may mga compromises yan. Pag naka 4K ka, walang stabilization support yung 60 frame rates. Pero, pwede sa ayan. Pwede siya pag 30 frame rates per second. So, hindi na rin naman masama, no? Pero kasi pag nagmo-moto vlogging ka, maganda talaga 60 or 120. Kung pwede nga lang 240 kasi mas maraming frame rates. Mas maganda. Kapag nag slow motion, mas smooth kasi mas maraming nare-render na frames per second. So, palitan naman natin sa 2.7K, no? So, ayan. Ayan yung 2.7K. May hyper smooth sa 30. Try natin sa 60, no? Ayan. Supported pa rin siya ng hyper smooth stabilization sa 2.7K resolution. Pero pag ng 20 frame rates natin, hindi na. At hindi niya rin kaya yung 240. So, punta naman tayo sa 1080p. Yan ang paborito kong settings, guys, no? Yung 1080p. Kasi yun yung pinakabalanse, hindi masyado makapal yung file. Yan. May standard stabilization nga pala siya pag nasa 120 frame rates per second. Try natin 240. Ayan, wala na. Pag 60, ayan, meron siyang hyper smooth. Yung hyper smooth stabilization, guys, yan yung parang yan talaga yung binabayaran mo sa GoPro kasi sobrang smooth niyan. Kung panonoorin niyo yung mga videos ko, diba? Napaka-smooth kahit lubak yung kalsada. Ayan. Supported yung hyper smooth hanggang 60 frame rates. Yan ang favorite settings ko, guys. 1080p, 60 frame rates per second. Tapos yung view angle, super wide. So, change naman natin sa, ayan, lowest settings. Tingnan mo yung 720p na hindi niya supported yung hyper smooth stabilization sa 60 frame rates. At 60
at 240 lang yung kanyang frame rate na pagpipilian mo. Parehong walang hyper-smooth stabilization yun or standard stabilization man lang. So, ayan. Naka-wide siya. Field of view. Pag 240, hanggang wide lang pala, no? Pag naka 1080p, tapos 60 frame rates per second, pwede mo siya i-super wide. Yun yung ginagamit ko pag nagmamotovlog ako. Kasi kita lahat. Ayan, yan ang favorite settings ko. Bale, ito nga rin pala ay may voice command. Wow! No? Astig to eh. Ayun siya sa preferences. Ayun, no, meron siyang voice control. Ayan, no, pwede mo siyang i-on at i-off sa pamamagitan ng boses mo lang. Pwede rin siyang kumuha ng video or ng photo. Kaso dapat yung accent mo English eh. Ay, dapat may accent ka eh. English or American accent. Kaya hindi ko masyadong ginagamit yan. Ayan, meron rin pala tong speedometer. Pag naka-on yung mo. Pag naka-on yung wait. Hirap wala naghahawak. Ayan yung sa regional. Pag naka-on yung GPS mo na yan. Tapos gumamit ka ng GoPro Quick na app sa PC. Sa desktop. Pwede mo i-display yung speedometer. Wow! Baba. So, yun lang. Yun lang yung mga features niya. Meron pala siyang time-lapse, hyperlapse. Yun yung mga slow motion. Yung mga parang fast forward. Di ko siya masyadong ginagamit kasi usually sa computer ako nag-edit eh. Marami naman dun pwedeng gawin para i-manipulate yung video kaysa dito. Kaya hindi ko siya masyadong nagagamit. Actually, ang pinaka gusto ko dito guys, yung kanyang durability. Kasi may mga times na umuulan. Nahinaan natin. May mga times na umuulan. So, waterproof kasi siya. Kahit maulanan siya or malubog sa tubig, hindi siya magkakaproblema. Ay, mamatay na ito Yun. Kahit ganito guys, kahit wala siyang waterproof case, ayan, yan lang mismo. Kahit ilublob mo sa timbayan, waterproof yan. Ito pala nalagay niya ng battery. Ayan. Hirap pag isang kamay lang. Ayan yung battery niya guys. Kung nakikita, no? Ito yung stock na battery niya. Hindi ma-focus. Ayan, 1,220. Tama ba? 1,220 milliamps. Ayan. Ito yung ginagamit kong memory card naman. Ayan, nandyan yung memory card niya. Kunin natin. Ayan, guys. Baliktad. Yan, Samsung Evo 128 gigabytes. Ito solid na to. Marami ka nang malalagay na video dito sa 128 na to. Tsaka ang bilis ng file transfer pag etong Samsung Evo. The best siya para sa akin. So ayun yung ginagamit ko. Balik na natin. Ayan, tusok lang yan dyan. Tapos gaganon mo lang. So guys, kung makakita kayo ng kung makakita kayo sa online or sa mall na nagtitinda ng second hand na GoPro Hero 7 Black. Solid to guys. Lalo kung makukuha nyo sa halagang less than 10,000 pesos. Yun, hindi ko na kasi alam yung
presyo nito ngayon, kung makukuha nyo siya less than 10k, solid yung performance na ito. Hindi ka magsisisi. Yan nga pala, may tatlong uri nito. Yung GoPro Hero White, Silver, at saka itong Black. Huwag nyo kukunin yung White at saka Silver. Wala yun hyper smooth stabilization. Ito yung pinakamaganda sa lahat. So, ayun lang. Sa mga nagbabalak mag motovlog or kahit anong vlog, eto, worth it pa rin. 5 years later. GoPro Hero 7. Ngayon kasi 12 na yata yung pinakabagong labas. Pero etong 7, kahit 5 generation na siyang huli, solid pa rin. Kung nakikita nyo naman yung mga videos ko, diba? Yun. Solid pa rin siya. 1080p. So, paano? Hanggang dito na lang. Thank you for watching and see you on my next video.